Sa kabilang banda, si Katrina. Pagkatapos ng almusal, tumuloy si Alfred para tulungan si Sebastian na pumunta sa banyo. Habang naghuhugas ng mukha si Sebastian, nag-toothbrush, nakatayo si Alfred sa kwarto kung sakaling may kailangan siya. Hindi siya nagsuot ng kahit anong sando o t-shirt dahil masyadong gumagalaw, sumasakit ang tiyan, sa halip, sinuot niya ang kanyang bathrobe. Para sa tanghalian, pumunta si Thalia sa kanyang silid upang bigyan siya ng kanyang pagkain, habang kami ni Alfred ay nakaupo sa mesa para kumain. Malapit na kaming matapos nang dumalaw sa amin sina Alicia at Adam. Nakabenda ang kanang kamay ni Adam, at nakasuot siya ng gray na t-shirt na may black jeans. Pupuntahan ko si Sebastian, paumanhin niya habang papaakyat sa hagdan. Lumapit sa amin si Alicia at umupo sa tabi ko. "Hello people." "Hi," bati ko sa kanya. "Nag-lunch ka na ba?" tanong ni Alfred sa kanya. "Oo, bumili kami ng chicken wrap on our way, at kumain kami sa kotse." Sumagot siya. Tinapos ko na ang pagkain ko at pumunta na kami sa sofa para umupo at mag-usap. Pumunta si Alfred sa guest house dahil may gagawin siya habang bumalik si Thalia at kumain ng tanghalian. Gusto ko sana siyang tulungan maghugas, pero hindi niya ako pinayagan. May kumatok sa main door at binuksan iyon ni Thalia. Pumasok si Carter, dala ang kanyang laptop, at isang gray na file sa kanyang kamay. "Hello ladies," ngumiti siya sa amin. "Hi," sabi naming lahat. "Naniniwala akong nandito ka para kay Sebastian. Nasa kwarto nila si Adam," sabi ni Thalia sa kanya. "Oo, gusto lang nilang matapos ang trabaho," maikling sagot niya. "Isang trabaho." Tumalikod na siya para maglakad patungo sa hagdan nang pigilan siya ni Alicia. "Makinig ka, alam kong hindi ako dapat makialam sa trabaho nila, pero pareho silang nasugatan at kailangan nila ng pahinga. Kahit anong trabaho ang dapat gawin, sigurado akong makakapaghintay," may kumpiyansa na sabi sa kanya ni Alicia. Tila nabigla si Carter. "Oo, alam kong nasaktan sila. Pero hiniling nila sa akin na dalhin ito, hindi ako makatanggi," sagot ni Carter. "Ngunit maaari mong ipagpaliban ang trabaho," tinuro ko. "Susubukan ko," nag-aalangan niyang sabi. Tumalikod siya at nagmamadaling umakyat. Nagkatinginan kami ni Alicia. Ganon ba sila kahirap magpahinga lang? Sa kabilang banda, si Sebastian. Pumasok si Carter at tumingin sa amin. "Wow, they got you good," komento niya kaya napatingin kami sa kanya. Nakahiga pa rin ako sa mismong pwesto ko kaninang umaga, habang si Adam ay nakaupo sa gilid sa harap ng kama. Lumapit sa akin si Carter, at inabot sa akin ang file habang binubuksan niya ang laptop niya. "Alam ng lahat ng tao sa mansyon na hinahanap namin ang nagtataksil sa inyong dalawa. Kapag narinig ito ng traidor, mag-iingat siya at mahihirapan kaming hanapin siya," paliwanag ni Carter. "Mag-iiwan siya ng ilang mga pahiwatig, palagi nilang ginagawa," tinuro ni Adam. Natapos namin ang pagtingin sa footage, isinulat ang lahat ng mga pangalan na maaaring nauugnay sa pag-atake. Dumaan kami sa kamera sa mansyon habang ipinapakita sa amin ni Carter kung sino ang maaaring maging taksil. Babantayan pa rin namin yung iba kung sakaling mali kami. "Sige, ngayong alam na natin ang lahat ng pangalan, at ang potensyal na taksil. Kukunin ko na. Sinabi sa akin ng mga babae nyo na kailangan ninyong magpahinga, at dapat kong ipagpaliban ang trabaho, na hindi ko gagawin ko ngayon dahil gagawin ko ang lahat," sabi ni Carter habang isinasara ang laptop niya. "Ano sila?" "Ang mga babae namin." Tanong ko, at tumango naman siya. "Oo, kayong dalawa ay magstay sa bahay para magpahinga," idinagdag niya. "At pwede bang malaman namin kung bakit sila ang pinakikinggan mo, at hindi kami?" Curious na tanong ni Adam. "Dahil kayong dalawa ay nasugatan, at wala kayong magagawa sa akin, ngunit ang inyong mga babae ay maayos at malusog at ayokong may dalawang galit na babae sa aking likuran," sagot niya. "I can still beat you," sabi ni Adam. "No, you can't, ni hindi mo maiangat ang braso mo," itinuro ni Carter. "Pero kaya ko," sabi ko. "Oo, pero hindi mo ako masusundan," ngumisi siya. "He's annoyingly right." Kaya ciao, lumabas siya at isinara ang pinto sa likuran niya. "Saang side siya?" tanong ni Adam habang lumingon sa akin. Nagkibit balikat ako na hindi ko dapat ginawa dahil napangiwi ako sa sakit. "I should get going, I'll see you when I will," sabi ni Adam nang tumayo siya. Lumabas siya ng kwarto at naiwan akong mag-isa. Dahan-dahan kong inangat ang sarili ko, hinila ang ilang unan sa likod ko at humiga, nakatitig sa kisame.
Makalipas ang 15 minuto, nakarinig ako ng katok. Napatingin ako sa pinto at nakita ko si Katrina na papasok. "Hi," sabi niya. "Hey, may gusto ka ba?" Tanong niya sa akin nang huminto siya sa tabi ng kama. "I'm bored," sagot ko. "Subukan mong matulog," mungkahi niya sa akin. "Ayokong matulog. Manood ng movie." "No, ayoko." "Gusto mong kumain?" Tanong niya kaya napangiti ako. "No." Kumunot ang kanyang kilay, "Anong gusto mong gawin?" "Walang laman ang space sa tabi ko," sabi ko sa kanya. At, naguguluhan niyang tanong. "Humiga." Binigyan niya ako ng nag-aalangan na tingin. "Humiga," ulit ko. Umikot siya sa kama at humiga sa tabi ko, nakatingin sa kisame. "Ito ang iyong lugar, hindi ka dapat mag-alinlangan," sabi ko sa kanya. "I guess it will take some time para makapag-adjust ako." Mahinang sabi niya. "It will. So pwede ko bang malaman kung ano ang sinabi mo kay Carter?" Tanong ko at nakita kong bahagyang nanlaki ang mata niya. "Nothing," mabilis niyang sagot. "Talaga, hindi yon ang sinabi niya." "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Itinanggi niya ito. Tumawa ako, umiling ako. Sa kabilang banda, si Katrina. 3 linggo na ang nakakaraan mula nang masaktan si Sebastian, at maayos na ang kalagayan niya. Kahapon ang doktor ay dumating upang suriin siya sa ikatlong pagkakataon, at sinabi niya sa amin na si Sebastian ay gumaling ng maayos. Wala na siyang malaking benda sa tiyan, maliit na lang sa sugat, para hindi dumikit sa damit niya. Kaya na niyang maglakad, gawin ang kanyang mga gamit ng mag-isa, ngunit naka-bed rest pa rin siya. Nagtatrabaho siya sa laptop niya, minsan sa kwarto niya, minsan sa pool, depende sa mood niya. Sa tuwing nakakapag-work at home ako, ginawa ko. Sa mga araw na pumunta ako sa opisina, nakakakuha ako ng mga random na text message mula sa kanya, na nagsasabi sa akin na siya ay naiinip. Kaya hiniling ko kay Alfred na kunin siya ng ilang mga card at ilang mga laro, anuman ang maaaring maging abala sa kanya. Pumunta si Alfred sa tindahan at ibinigay sa kanya ang mga gamit at sabay silang naglaro, pero 1 linggo lang siyang na-distract nito. Nasa kusina ako ngayon, at gumagawa ng hot chocolate para sa aming dalawa. Nanlamig ako sa kwarto ko nang kumatok siya sa pintuan ko, at tanungin ako kung maaari ba akong gumawa ng hot chocolate para sa kanya. Siyempre, pumayag ako. Naglagay ako ng marshmallow sa ibabaw, bago kinuha ang mga tasa at tinungo ang sala. Nakatayo si Sebastian sa tabi ng glass door, nakatingin sa labas ng pool. "You can't swim," paalala ko sa kanya. Lumingon siya sa akin, at inabot ko sa kanya ang kanyang tasa, "Not yet." "What's bothering you?" tanong ko. "Surprisingly nothing," sagot niya kaya napangiti ako. "That's good. Dapat ba tayong umupo sa labas sa couch?" tanong niya sa akin, at tumango naman ako. Naglakad kaming dalawa sa couch sa labas at umupo, nakaharap sa pool. Tinawagan ako ni Eddie kaninang umaga. "Naalala mo siya at si Elisa Wright?" tanong ni Sebastian habang nakatingin sa akin. Siyempre, naalala ko sila. Napakabait nilang mag-asawa. "Yes, I do. Inimbitahan ba nila tayo para sa isa pang hapunan?" tanong ko na ikinailing niya ng no. Gustong malaman ni Elisa kung pupunta pa ba tayo sa honeymoon suite. Sabi niya, kaya nanlaki ang mata ko. "Anong sabi mo?" maingat kong tanong. "Natatanungin kita at kumpirmahin sa kanila bukas." Matigas niyang sagot. "Oh, I mean going on vacation sounding relaxing, pero nagpapagaling pa rin siya." "Gusto mo ba?" narinig kong tanong niya. "Nagpapagaling ka pa?" tinuro ko. "I'll be fine by next week, pwede na tayo." Nagkibit balikat siya. So gusto niyang pumunta. Sige, sang-ayon ko. Pareho kaming humigop sa aming hot chocolate, habang nakikinig sa payapang tunog ng tubig mula sa pool. "Tell me a little bit about yourself," narinig kong sabi ni Sebastian. Lumingon ako sa kanya. Biglang nablangko ang isip ko, at wala akong maisip tungkol sa sarili ko. "Ano ang gusto mong malaman?" tanong ko. "Anything you'd like to share." "I'm quite boring. My childhood wasn't too good, my teenage years were cringy, and the only person that I'm close to is Leo. Now I have a few more people on the list." Sumagot ako. "Mukhang masaya ang iyong teenager years, ano ang ginawa mo?" tanong ni Sebastian na may pagtataka sa mukha. "All the stupid things, skips classes, had 2 jerks as boyfriends, almost had tattoo on my waist, used to go car racing at night with Leo. I trailed off, remembering the old good time." "Ano ang ginawa ng mga jerks?" nagtataka niyang tanong.
Niloko ako ng isa at iniwan ako ng isa dahil tumanggi akong hawakan niya ako. Hindi ako komportable sa tabi niya, at alam kong kasama ko lang siya para sa pera ko, paliwanag ko. Ano naman sa'yo? Tanong ko, buong atensyon ko sa kanya. Nagsimula akong mag-training noong 10 years old. I went on a fight field at 16 years old and at 18, I was in an office working. Carter and Adam are the only friends that I had and still have. Girlfriend, isa lang ang meron ako, at naghiwalay kami dahil nagtatrabaho siya para sa isa sa mga kaaway ng tatay ko para mapabagsak ako. I never planned to have another one but my mom had other ideas. She liked this girl named Hannah and she wanted us to be together. She wasn't my type kaya never akong nag-effort na makasama siya. Paliwanag niya. Wala ka talagang gusto sa ibang babae? Tanong ko at umiling siya ng no. My work and the mafia was my main focus. Hindi ko masyadong pinapansin ang mga babae. Inamin niya. Muli kaming bumagsak sa komportableng katahimikan. Nang matapos kami sa aming inumin, kinuha ko ang mga tasa at pumunta sa kusina para hugasan. Isinara ni Sebastian ang mga pinto, at tiningnan ang mga lock habang hinihintay niya ako. Nang matapos ako ay dumiretso na ako sa hagdan. Naghintay ako sa mga hakbang habang pinupuntahan ni Sebastian ang mga ilaw. Nang matapos siya ay umakyat na kaming dalawa. Huminto siya sa kinatatayuan niya at tumingin sa akin. Akala ko mag-goodnight lang siya pero nagkamali ako. Humarap siya at nagulat ako sa paghalik sa pisngi ko. Nanlamig akong tumingin sa kanya. Ang lahat ng mga butterfly sa aking tiyan ay ganap na gising. Good night, ngumiti siya. Good night, umiling siya. I'm not going to accept a plain good night, madiin niyang sabi, at agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. I took a step forward, nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya bago tumayo sa tiptoe. I reached to kiss his cheek and he had to lean a little bit since mas maikli ako sa kanya. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko at nang humiwalay ako, hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa akin nang hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya, dahilan para mawala ako sa mga mata niya. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nawala siya sa kanyang iniisip at pumikit. See you tomorrow, mahina niyang sabi, habang tinatanggal ang kamay niya. See you. Pareho kaming naglakad sa tapat ng room namin. At dito na po, nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.